Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Julius and Tintin. Magandang hapon mga kapatid. Lalo na sa mga kababayan natin dyan sa area ng Visayas. Kumusta ho kayo dyan? Ako, sana po ay nasa safe tayong kalagayan sa mga sandaling ito dahil may mga video nga tayo napapanood sa social media na talagang matindi. Matindi ang mga pagbaha at ulan dyan sa may area ng Cebu. Ito naman sa Metro Manila, maulan rin pero hindi ganun kalakasan compared doon sa ating mga kababayan dyan sa area ng Visayas. Our heart goes out to our kababayans na apektado ngayon ng bagyo. Tama ka pa po, nakikita natin hindi lamang sa social media feed natin, kundi sa mga news programs no dito sa News 5. Kaya abangan nyo rin mamaya, syempre sa balita sa inyo, no, Papo, sa Frontline Pilipinas, yung iba pang mga updates. At dito rin sa ating show, Visayas and Mindanao, ang tinamaan po ng bagyong Tino. Kaya malawak po yung sakop nito Kaya dito sa atin, sa Luzon, sa Metro Manila, specifically, ay nararamdaman natin yung hagupit ng bagyo. So sa ating mga kababayan dyan, sa Visayas at Mindanao, ingat po tayong lahat. Ingat po kayo. Pagdarasal namin po kayo. Ayan, Papu. O doon sa mga nag-aabang ng updates sa bagyo, eto na po. Sisimulan na ho natin ang ating pagbibigay ng update. Ito nga, nalalasa po ang Typhoon Tino dyan po sa area ng Visayas at Mindanao. At dahil po sa lakas ng bagyo, kinailangan magtago sa imbornal ang ilang residente ng Diragat Island. May report po si Mobile Journal Evan Tarinque. Malakas na ulan ang naranasan sa Silago, Southern Leyte pasado alas 11 ng gabi nitong Lunes. Bumabayo rin ang hangin kaya nababakbak na ang bubong ng bahay na ito. Hating gabi nang maglandfall ang mata ng bagyo sa bayan. Sa Tacloban, kita rin sa video na ito ni Mayor Alfred Romualdez ang pag-ampias ng alon sa coastal area. Kaya pinayuhan ng mga residente na lumikas sa ligtas na lugar. Sobrang lakas naman ng hangin kaya hindi na maisara ang pintuan sa Danau City Training and Evacuation Center sa Danau City, Cebu nitong Martes ng umaga. Nasa loob pa naman ang ilang lumikas na residente. Habang sa Konsolasyon, Cebu, malalang pagbaha ang naranasan. Kaya humingi na ng saklolo ang ilang nakatira sa Mahogany Residences sa Barangay Tilhaong. Sa isang barangay sa Liloan, Cebu, umaagos din ang baha sa isang residential area. Kaya mga residente, umakyat na sa bubong ng mga bahay. Kabi-kabila naman ang nalubog na sasakyan sa Bakayan, Cebu City dahil sa mataas na baha. Sa Dinagat Island na unang hinagupit ng bagyong Tino kagabi, may mga residente namang sa imbornal na lang sumilong dahil sa malakas na hangin at ulan. Kasama nilang nagsiksika ng ilang sanggol at bata. Ligtas naman sila matapos ang pananalasa ng bagyo. Mga kapatid, Mobile Journal Evan Tarinque po hatid ang muka na balita. Grabe, matindi po ang epekto ng bagyong Tino. Sa Cebu naman, ikalawang naglandfall ang Typhoon Tino. Atin pong kumustahin ang Cebu. Kausap po natin si One News Cebu correspondent Dale Israel. Dale, kumusta ang sitwasyon dyan? Magandang hapon sa iyo dyan, Papo Julius. At ito ang pinakabagong ulat na nakuha natin mula sa Emergency Operations Center. 18 na ang naitalang nasawi sa pananalasa ng Typhoon Tino. 6 dito ay mula sa Cebu Province, 5 sa Danau City at 1 naman sa Mandaue City. At tapos nga yung malawakang pagbaha dulot ng bagyo. Samantala 12 naman ang naitalang nawawala sa Villa del Rio sa Cebu City. Ayon yan kay Mayor Nestor Archival, malaking posibilidad na nasawi na mga ito at patuloy nang sinasagawa ang paghahanap ng mga katawan sa dagat o sa ilog o sa mga ilog na kalapit ng lugar. Marami pa ring lugar sa Cebu City ang walang kuryente. Ayon sa Visayan Electric, nasang magkakaroon ng supply ng kuryente bandang alas 3 ng hapon sa mga lugar na hindi masyadong nasira yung mga linya. Kaninang alas 4 ng madaling araw nagsimula yung paglakas ng hangin at buhos ng ulan at tumagal hanggang alas 7 ng umaga. Pagkatapos dumaan ng bagyo na natiling makulimlim at mahangin pa rin sa buong Cebu City, ayon sa Provincial Emergency Operations Center, nasa 36,000
katao ang kasalukuyang nasa mga evacuation center sa iba't ibang panig ng probinsya na patuloy pa rin nangangailangan ng malinis na tubig at pagkain at iba pang supply. Na-report din na malalawak ang pagbaha sa mga lugar ng Iloan, Mandaue, Talisay City, Consolacion, Danao at Compostela kung saan ilan sa mga pamilya ay na-stranded at hirap makalabas sa kanilang mga bahay. Marami rin ang mga wala pang kuryente sa mga lugar ng Bantayan, Tabogon, Compostela, Santa Fe, Tudela, Bourbon, Sogod, Bogo City, Medellin, Bantayan at Asturias. Patuloy naman ang nagsasagawa ng rescue at relief operations ang mga otoridad habang tinitingnan pa ang lawak ng naging epekto ng bagyong Tino sa buong lalawigan ng Cebu. Ulit sa iyo, Papo Julius. Dale, base sa inyong monitoring, anong area dyan sa Cebu ang pinakagrabing tinamaan ng bagyong Tino? Papo, yung tinamaan yung tubig ulan, yung kasi yung grabing hindi naasahan na marami yung yung grabing tubig ng ulan kaya malawakan yung pagbaha nasa north ng Cebu City kaya ng Mandaue at saka diyan sa Consolacion, sa Liloan, diyan mga towns yan na malapit north ng Cebu City. Yun ang mga lugar na malawakan yung pagbaha. Apo? Katulad nga nung nabanggit ko sa kahapon, no? Ang Cebu kasi hindi naman talaga dati madalas tinatamaan ng bagyo. Kaya hindi rin ganun kahanda ba ang ating mga kababayan dyan? O kaya yung mga drainage system natin dyan ay hindi rin ganun kumbaga kaayos compared sa mga areas na madalas tamaan ng mga bagyo? Ganun ba yun? Isa pa yan yung mga flood control project systems or flood control systems hindi masyadong gumagana at yung nangyari kasi nangyari kagabi hindi naasahan yung malakas na tubig na ulan na dala ng bagyong si Tino kasi noong Typhoon Odette, yung last typhoon na we had yung sa Odette, malakas yung hangin pero mahina yung tubig. So, ang i-expect ng mga tao pareho rin. Pero ang nangyari kagabi, malakas ang hangin at malakas din yung tubig. Kaya hindi nila na-anticipate yung malawakang pagbaha. Ayan. Apo? Ito ay wake-up call na, no? Sa mga kababayan natin dyan sa Visayas na mag-isip-isip na ng mga paraan para mas maayos yung problema pagdating sa mga pagbaha. Kamusta naman ang mga gusali na naapektuhan ng lindol? Hindi naman hindi naman naapektuhan itong malakas na hangin, itong mga building na ito? Hindi naman masyado kasi na yung mga building na sira ng lindol na-evacuated na, wala ng mga tao doon at yung ibang tao naman nilagay sa mas safer na mga building kasi yung ginawa nila nilipat yung mga nasa 10 cities, nilipat yun sa mga buildings na 1 floor lang kasi takot sila na magka-aftershock. So ang nangyari doon sila nilagay yun sa 1 floor lang na mga school buildings at sa Bogo City Sports Center. Dale, kamusta na ang lagay ng panahon diyan sa lugar ninyo ngayon? Dito sa Cebu City patuloy pa rin yung umuulan, yun ang weird ng situation kasi pagkatapos kasi ng bagyo, usually wala na yung pagulan. Pero ang nangyari malakas pa rin yung hangin at may makulimlim pa rin at kaninang lunch malakas yung ulan. Na hindi naman inasahan ng marami. Kaya nasahan ng marami wala na yung ulan, wala na yung hangin. Pero ang nangyari, ganun pa rin. Malakas yung hangin. Pero ang sabi, nasa na yung bagyo? Nasa Bacolod na yata yung bagyo. Pero kanina nabanggit mo doon sa report mo na pumasok siya alas 4 ng madaling araw at kumbaga humina na nung bandang 7 o'clock ng umaga. Tama? Ganun lang kabilis. Tama. Yung pagbayo ng bagyo, mga alas 7 ng umaga, wala na. Medyo mihina na. Alas 4 yun. Nung parang malakas talaga. Yung peak niya, kumbaga.
Pero bandang alas 7, medyo ano na, huminahon na ng konti. Kuminaho na, Oo. Pero ngayon, patuloy pa rin ha. Meron pa rin mga pag-ulan, may mga paghangin pa rin kahit may mga wala na sa pag-ulan area at nyo. pakulimlim pa rin sa buong Cebu City hanggang ngayon. Oo. Diyan ba sa Cebu City, may kuryente kayo? Ngayon lang, bumalik yung kuryente. Bumalik na. Oo, ngayon lang. Oo, bumalik yung kuryente dito sa pero maraming parte pa rin ng Cebu City ang hindi pa rin, wala pa rin kuryente kasi may mga nasira daw ng mga transformer at saka mga poste. Sige. Maraming salamat, Dale. Mag-iingat kayo dyan at we'll keep on monitoring yung lugar ng Visayas at Mindanao sa mga sandaling ito. Maraming salamat. Hindi pa man nakakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Tino, isang bagyo na naman ang nagbabantang pumasok sa ating bansa sa darating na weekend at posibleng tawaging si Uwan. May update ho si Pag-asa Weather Specialist Munir Baldomero. Munir, ano ba ang latest sa ating bagyo muna? No? Alamin muna natin ang kalagayan natin dito sa Pilipinas sa mga sandaling ito, Munir. Yes po sir, magandang hapon po at magandang hapon din po sa lahat ng ating taga-subaybay. So tama nga po, mayroon po tayong dalawang bagyo na binabantayan sa loob at labas 1, 2, ng 3, ating ganon. Philippine Area of Responsibility. Una na po dito yung tropical depression na kasalukuyan pong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. So as of 10 a.m. kanina, yung kanyang sentro is namatahan sa layong 1,985 kilometers east of northeastern Mindanao na may maximum sustained winds na 55 kilometers per hour at gustiness na umabot ng 70 kilometers per hour. Kasalukuyan po itong kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa gayon po, ang nakikita po natin dito sa tropical depression ay kikilos po ito pakanluran ngayong Friday at bago po ito kumilos west-northwest papunta dito sa may Luzon area. Sa ngayon po, in-expect po natin na papasok po ito ng ating Philippine Area of Responsibility by Friday afternoon or Saturday. Sa ngayon po, pag once nakapasok po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, tama po yun, natatawagin po siyang sa local name na Uwan. Sa ngayon po, inaasahan po na mag-intensify pa rin po itong bagyo habang nasa Philippine Sea at maaari pong umabot sa typhoon category by Thursday at inaasahan pa rin po na may possibility na umabot po ito sa super typhoon category by weekend. At sa ngayon po wala naman po siyang epekto sa anumang bahagi po ng ating bansa. Habang itong si Tino ay kasalukuyan pong nandito na po sa Panay Island at patuloy pa rin yung pagkilos niya pakanluran dito sa may northern Palawan. So as of 1 p.m. kanina, yung kanyang sentro is nandito na po as of 1 p.m. Yung sentro niya po is nandito na po kanina sa may coastal waters ng Jordan Guimaras na may maximum sustained winds na 130 kilometers per hour at gustiness na umaabot ng 180 kilometers per hour. At kasalukuyan pong kumikilos west-southwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Munir, Yes po sir. kailan ba aalis ng PAR itong si Tino? So nakikita po natin by tomorrow afternoon or Thursday ng umaga po ang possible na labas po nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Itong si Uwan, ano ba? Sigurado na ba na ito'y papasok sa ating bansa? Yes po sir. So base po sa forecast track and intensity na nilabas po kaninang 11 a.m. is yun nga po. So nakikita po na papasok na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility by Friday afternoon or Saturday po. Saang area ang tatahakin niya kasi dumaan siya ng Visayas at Mindanao. Yes po. Sa ngayon po itong si Uwan, yes po. So, base po sa forecast track po nito is maaari po niyang daan after ng Pakanluran ay papunta na po to sa west-northwest, papunta dito sa area po ng Luzon. So, sa ngayon po, hindi pa po natin tiyak kung saan parte ng Luzon landmass na maaari po itong dumaan. Sa ngayon po, mag-abang na lang po tayo ng panibagong update na ilalabas sa mga susunod na mga oras. Munir, pwedeng lumihis yan? May chance ba na pwedeng lumihis ng ating bansa? Sa ngayon po, medyo mababa po yung chance na lumihis po ito ng ating bansa. So, ang base po na rin sa mga forecast models po ay possible po na dumaan po ito ng ating Luzon landmass. Oo. At yung pagiging isang super typhoon, gaano kalaki ang chance nito na mangyari ito? Sa
Sa ngayon po, medyo mataas po yung tsansa na maging super typhoon itong bagyo. So base na rin po sa tropical cyclone advisory na nilabas kanina. So by weekend po, possible na po siya maging super typhoon. Nako, nakakapangamba, no? So dapat maghanda-handa ho tayo sa area ng Luzon. Sige. Maraming salamat, Munir Baldomero. Sir, yes. O, may pahabol pa ng tanong si Mamo Tintin. Yes Go ahead, po, yes, Mamo. ma'am. Tanongin mo si Munir. Bali, di ba usually 20 to 22, no, na typhoon in a year. Pang ilan na ito? Itong si Tino at itong parating na si Si Uwan. Tino po is pang 20 na bagyo na dumaan at pumasok sa ating Philippine Area Responsibility. At ngayon, yung papasok na tropical depression po ngayong weekend is isa na po yung pang 21 na bagyo na dadaan ng ating Philippine Area Responsibility. Pero sa December kamo marami pang papasok, baka may papasok pa mga 4. Yes po, tama po. By November and December po, yung total number ng mga tropical cyclone na maaari pong pumasok or maglandfall sa ating bansa is nasa 2 to 5. Sa ngayon po, meron na po tayong dalawa. So sa ngayon, isa hanggang 3 na lang po yung ine-expect natin hanggang matapos po yung taon. Ayun. Okay, maraming salamat. Maraming salamat Munir. po, ma'am. Ingat. Yan. Sa ibang balita naman tayo, nagsorry ang lalaking naka-costume ng pulis sa isang Halloween party sa Makati. Na-trigger lang daw ang mga pulis dahil paglapastangan daw yan sa PNP uniform. Alamin natin ang report ni Brian Castillo. Todo pose ang lalaking ito na naka-blue sleeveless top at navy blue pants para sa isang Halloween party nitong October 31 sa Makati. Bagamat walang manggas, kapansin-pansin namang may tila PNP badge sa kaliwang bahagi ng kanyang suot. Bagay na nakarating sa tanggapan ng National Police Commission o NAPOLCOM. Ito po talaga ay aktual na uniforme ng pulis. Kung sisilipin po ninyo, pati nga ako yung tsapa ng pulis, ginupit pa doon eh. Yun po ang GOA-C uniform ng PNP na tinapyasan ng ang sleeves at ginawang costume. Pinuna rin yan ng PNP. Ito, kitang-kita naman, police uniform, sinira pa at parang nilipastangan yung uniform. Ang uniform na yan, it symbolizes Philippine National Police. Whether it appears not to be police uniform, pero it is a police uniform. Humarap sa media ang lalaking yan na kinilalang si Daryl Isidro. Paliwanag niya, wala siyang intensyong bastusin ng mga pulis. Ako po ay lubos na humihingi ng pasensya at buong kababaang loob at humihingi ng kapatawaran. Yung pong pumasok sa isip ko na superhero po yung mga ating mga kapulisan na nagtatanggol sa ating mamamayan po at sa ating lipunan. Nang tanungin kung saan niya nakuha ang costume na police uniform, Yung galing pa sa loob, ganun na po na talaga siya. Wala na po siyang sleeves talaga. Galing na po talaga sa kanila, ganun na po yung pili sa akin. ipinag-utos na ng NAPOLCOM na magsagawa ng inspeksyon sa lugar na pinagbilhan ni Isidro. So hindi ako natutuwa kasi una, alam ko pupunta akong raon eh. Pupunta rin ako doon sa Evangelista. Una, bilihan ng speaker yon. Pangalawa, bilihan ng camera yung lugar na yon. Pangatlo, of course, syempre Quiapo yun. Wala naman nung ko nakikita bentahan ng uniforme doon. That is very bothersome. Hindi dapat binibenta ng ganun yung uniforme ng PNP. Pag-aaralan din daw ng PNP kung sila ba ay magsasampa ng reklamo. Habang ang NAPOLCOM, pinunit ang dapat sanay show cause order na ihahain laban kay Isidro. Nagsisisi na po ang mama, nagsisisi na po si Da. Huwag na ho nating sigurong palakin pa yung usapan. Magsilbing leksyon na lang ho siguro ito sa lahat ho ng tao na magbabalak na gumamit ng mga uniforme ng pulis na huwag nyo na hong gawin kasi illegal po talaga. Babala ng PNP, may katapatyang parusa sa ilalim ng Article 179 ng Revised Penal Code. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Ayan, wag na magsusuot ng mga PNP uniform ha sa mga mga Halloween events o kaya sa mga party na inyong gagawin, bawal na ho 'yan. Oo, kahit mga Philippine Army, yan, bawal din yan. Oo. Anyway, kahapon na-break ko natin yung news tungkol dun sa nawawalang bust ni Dr. Jose Rizal. Yan syempre sa tumulong ng ating mga kababayan na nakapansin ito sa Paris, France, kung saan tayo po ang unang nag-break
nitong balitang ito dito sa Julius and Tintin. At maraming salamat sa aking kaibigan si JB Bolaños kasi nung araw na yon na nawala mismo yung bus, nandun siya, nagpunta siya para sana magpa-picture. Kaya nga siya nag-message para sabihin na nabalita na ba dyan sa Pilipinas na nawawala yung bus ni Jose Rizal. Kaya sa tulong ni JB Bolaños, yung kanyang kaibigan na dito sa local, no, na nagtatrabaho sa French Embassy, at saka si Raylig, Raylig. Pilis, na taga Rocker France. Zone. Raylig. Yung Rocker pangalan niya Zone. sa Instagram, Correct. Raylig Rocker Kaibigan Zone. namin sa France, doon nakatira. Pumunta mismo doon sa site, nag-video, nakita nga natin, wala na ho talaga yung bus. Ngayon, malaking balita na siya. Oo nga, kasi maging ang Philippine Embassy sa Paris ay nag-react na rin kahapon pa, no? Pero naglalabas na sila ng formal na statement. Yes. Yun nga, no? Sabi po nila, nakarating na sa Department of Foreign Affairs ang nawawalang bus ni Dr. Jose Rizal dyan po sa Paris, France. At sa statement na pinadala nila sa ating programa, na sa pamamagitan po ni DFA spokesperson Angie Escalona, ikinalungkot po ng DFA ang pagkawala ng public monument na malalim ang kahulugan sa Filipino community sa France. Ayon sa DFA, nawala ang bust ni Rizal noong gabi ng October 25 to 26. Na-report raw ito ng embahada sa local authorities diyan sa Paris. Dagdag pa ng DFA na ang landmark ay simbolo ng pagkaibigan ng France at ng Pilipinas. Hindi pa malinaw ang motibo kung bakit nawawala ang bus ng ating pambansang bayani. Pero karaniwang target na raw ng pagnanakaw ang mga monumento diyan sa France. Gumagawa na rin ng hakbang ang embassy sa France para ma-recover o mapalitan ang bust. Una nang sinabi ni Philippine Ambassador to France na si Eduardo Jose de Vega na ninakaw nga itong bust ni Rizal diyan sa Paris. Ito po yung kuha ng ating kaibigang si Raylig na inutusan ho natin, no, na pumunta diyan sa lugar na yan para kumuha ng video para sa Julius and Tintin Show. At eto nga ho, sundan ho natin yung video, no, kung saan siya ay naglalakad patungo dito sa area kung saan makikita ang bus ni Dr. Jose Rizal. Ayan, yung puti ho na, na pedestal sa harap ng cafe na yan, diyan sa Place of Rizal. Place Jose Rizal. Place Jose Rizal. Ayan, yan po dati. Yan po yung yan. dating itsura ng bus, no? Ngayon, yan po ngayon ang lugar kung saan nawala na nga po itong bus. Sa laki niyan at sa bigat, 'di ba? Paano ilang tao nagbuhat niyan? Ay, Pangalawa, mga wala bang mabilis lang CCTV yan. camera diyan, Ay, Papo? meron yan. May bus diyan, may coffee shop or Meron cafe. yan. Di dapat 'yun by now na Overnight preview na ng mga Ginawa pulis, di siguro ba? sa Yun. oras na sarado na lahat, no? Yung mga yung cafe natural. na yan, sarado na yan, madilim na sa area. Pero siguro nakasuot ng mga ski mask siguro. Nakamask yung mga kumuha. kaya wala pa kahit kuna ng identity. CCTV, kahit may hawak na silang CCTV, Oo. mahirap namang matuntun kung sino itong mga ito. Pero ito sa Louvre, ilang sa ano Louvre, lang, meron na agad, nahuli na agad. Wala Yung pa. sa loob naman, Diba? napakamahal naman talaga nung ano na yun Diba? Nung halaga ng mga jewels na nakuha. Diba, hindi yata na-recover Yung mga nawawala, nahuli lang. Pero yung at mga least suspect. nahuli na yung suspect. Oo. Ito, ma-recover man o hindi, sana mahuli din yung suspects, no? Oo. Because this is as important also. Makikita mo na lang as yan the siguro, other mamo, sa jewels. mga flea market dun sa France. Loko? Grabe. Baka bebenta nila sa flea market. Grabe. Huwag naman. Oo, Dapat maibalik. Pinagkakakitaan Paano na kung iba yun chinap-chap natin? Hindi naman Tinunaw siguro. na. Bebenta nila yan sa mga Saan? collector, siguro mga art collector na mga naghahanap talaga ng mga ganyan. Mga na private collectors. may mga trip-trip na eccentric. binibili yung mga nakaw, no? Na mga gamit, mga artworks. So, pwedeng ganun. Anyway, sana nga ay ma-recover pero mukhang suntok sa buwan yan, no? Yan pa naman ang pinagmamalaki natin. So, dapat palitan yan ng hindi na lang bust ni Rizal, kundi isang life-size na katawan. No? Yung buo. Yung Buo buong, talaga. rebulto. Ewan ko na kung Ni, manakaw Dr. pa yun. Jose Rizal, ewan ko lang kung makuha nyo pa yun, no? Kung mabitbit nyo pa yung ganung kalaki. Tama. Kasi kung maliit nga naman, dali. Pero mabigat yun. Sure ako, Franz. Kaya ba rin isang tao yun? Siguro, weldingin lang nila ng mga bilisan yun. Kailalagarin nila sa ilalim. wini-welding pa yun no? Bibit-bitin na. Pero kung life size yun,
Mahirap yun. Naka-tornilyo pa, naka-welding. Oo. Baka mahirapan na yung mga Parang sa kababayan. Spain, life size yun. Ah, Di ba? Yung sa mataas Spain. yun. Hindi mo So, makukuha hindi basta, yun. tama. Hindi basta makukuha. Anyway, maraming salamat ulit, Rylig D. Rocker Zone. O, i-message nyo siya sa Facebook niya. Rylig Di Mailig Rocker Zone. Kung meron kayong gustong pabili sa France. Kasi yun po yung negosyo niya. Di ba? Sideline. Hindi naman kaya niya bebenta yung Rizal bus na yun. Aba, Rylig, hello. Papa, binibiro ka, no? Kung meron kayong papabili sa France, hindi nyo na kailangan pumunta ng France mismo. Hahanapin ni Rylig yan para sa inyo. Yung mga bags, sapatos. Hanapin mo raw yung bus ni Rizal, Rylig. Ayan, yan ang assignment ni Papo sa'yo. Hanapin mo yan. Rylig, dahil magaling ka maghanap ng mga bags, sapatos. Hanapin mo. Yan ang hanapin mo, Rylig. Anyway, thank you, Rylig, ha. Ingat ka. O sa showbiz naman, mapapanood na rin sa TV5 ang comedy queen na si Ai de las Alas na minsan na rin naming na-interview ni Papu para sa aming YouTube vlogs. Kumusta ka, Ai? Na-reveal din ni Miss Ai na na-revoke na ang green card ng kanyang ex-husband. May report si MJ Marfori. Isa ng kapatid si Ai de las Alas. Magiging bahagi agad siya ng upcoming inspiring serye ng TV5 at Cornerstone. Perfect timing daw ang project na ito para sa kanya. Isa pa to, 35 years ko ngayon in the business. So it's my anniversary and thank you Lord, gift talaga niya to sa akin. Gagampanan ni Ai ang role ng isang madre. Kailangan lalo ako maging spiritual. I need to pray hard na magampanan ko to ng maganda, walang puot. Inspirasyon daw niya ang show para kumalma at matupad ang hashtag best version of myself mantra niya. Lalo na at 1 year na since naghiwalay sila ng controversial then husband niya na si Gerald Sibayan. Kwento ni Ai, na-revoke na raw ang green card nito. Actually, yung revocation yan is kasi kasabay yun ng divorce ko. Half is ayoko namang maging plastic, half is syempre nagalit ako. Tao lang naman ako, 'di ba? Parang yun yung ganti ko sa kanya. Pero the first reason is kasi kailangan ko mag-divorce. Pero kasama ng divorce is revocation. Bukod kay Ai, makakasama niya sa serye sina Mitch Valdez, Sid Lucero, Kit Thompson, MQAA star Ivan Lim, TJ Valderrama, Donna Cariaga, Rairi Sofia, starring siya Ina Magdayaw at JM De Guzman. Daaniya ay timely raw ang project para sa kanya. May spiritual battle din po ako sa ngayon. Sa craft ko, sa passion ko. And perfect timing po talaga to na binigay na project sa akin for me to confront my fears, my demons. Directed by Derek Cabrido, abangan ito soon sa TV5. Isinusulong sa Senado ang Eman Atienza Bill na layong sugpuin ang cyberbullying at mga fake news at online harassment sa kabataan. Nakapangalan ang Senate Bill sa pumanaw na anak ni Kuya Kim Atienza. Layunin po nitong patawan ng mabigat na parusa ang mga sangkot sa cyber libel, cyber stalking at hate speech. Laman din ang panukala na alisin ng online platforms ang mga mapanirang content sa loob ng 24 na oras. Titiyakin ding mabigyan ng counseling ang mga biktima. Kulong at multang hanggang 200,000 pesos ang parusa sa mga lalabag. Dapat isama nyo na rin dyan, no, yung pagpapatanggal doon sa mga commercial sa social media na ginagamit ang imahen ng mga celebrities. Katulad ni na Doc Tony Liacion, ayan, sina Ryan Agoncillo, Judy Ann Santos, at maraming iba pa. Pati si Father Jerry Orbos. Father Jerry Orbos, Ginagamit nagbebenta na rin ng sa produkto fake news. sa online. Meron pa, nakita ko, meron si Ate V. By the way, belated happy birthday, Ate V. Vilma Santos. Belated happy birthday din sa ating driver pala na si June. Generoso Jimenez Capon yun. Na-mention ko lang si Ate V dahil nakita ko, pati siya ginagamit. Ang galing kasi ng AI face swap. Face swap ang nangyayari. Pero kung senior, ang kasi ang target nila yung mga senior na hindi alam kung anong difference ng AI at saka hindi. Ikapani-paniwala pa, nakita mo talaga yung buka ng bibig. Yun nga lang, sa sumasabit sa Tagalog words. Hindi pa na-perfect. Kasi kabisado, ganon. Pero ang mga senior, madaling maniwala. Basta nakita nila yung mukha ni Dr. Tony Liacion, ganyan, di ba? Pati nga si Ding Dong,
Dingdong Dingdong Dantes, so meron, nagbebenta rin ng produkto. Binibenta, alam mo rodent. Yung pamatay Pampatay ng ng daga. daga. Ano ba yan? Lahat na lang, di ba? So tama ka eh. Kasi Oo. kinukwento po ni Ryan na ilang beses na nilang nireklamo yan sa YouTube, sa hindi talaga tinatanggal yung ads. Kasi Hindi. meron na namang magtatayo ng bagong account, Oo. di ba? Mag-open ng bagong account, ganun pa rin yung ads. So paulit-ulit ng vicious cycle Kaya nga eh. So, hindi lang yung kay Emma, no? Yun, kailangan Sana. i-address natin yun. Ito, Pero maganda ito naman yung kasi, bill kay Emma. obvious na obvious. Kumbaga, hindi talaga masawata yung problema. Yan, ulit. As in, paulit-ulit ho, mga kapatid, yung pag-upload ng images o ng fake na commercial ng Yan, ating mga commercial celebrities sa na Pilipinas. Kaya nakakalungkot lang na kasi nakakausap din natin sila. Wala rin ho silang magawa eh. Kahit na nagre-reklamo na ho sila. Yung mga abogado na yung sumusulat doon sa sa mga social media platforms pero deadma. At ang laki ng kinikita nila. Oo. Dahil talagang meron kami makakilala mismo. Bumili. Si Ryan, di ba? Lola niya ba yun? Muntik na bumili. Sabi ni Ryan, no, yung yung auntie niya yata. Yung kaldero. Bumili ng produkto dahil nakita siya sa sa commercial. Kumikita pa yung mga Akala siya talaga. Anyway, ito. yan. Dapat i-address yan. Yes, pero salute kami dyan sa Emma Atienza Bill. Malaking tulong yan. Maraming matutulungan. Reminder muna tayo mula sa Baby Co Wipes. Ayan. Carrie. Mga momshies, worried ba kayo sa playtime ng inyong mga baby? Kasi playtime is mess time. Part yan ng growing up. Worry no more dahil meron nga tayong Baby Co Wipes. Yan. Iba-ibang mga scents. May floral blossom to keep your baby fresh and clean. Good news din dahil may 20 pieces na free wipes ang isang big pack. Ayan. Grab your Baby Co Baby Wipes sa Lazada, Shopee at TikTok Shop. Yan, susunod, pag-uusapan natin ang tamang care sa ating bladder at pantog kasama ang ating kaibigang Dr. Joseph Lee. Yan, sa pagbabalik yan ng Julius at Tintin. Tintin para sa pamilyang Pilipino. Ladies and gentlemen, this season's MVP, number 15, the Phenom! Last 5 seconds, and the home team is down by 2. 5, 4, 3, 2. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Baby Co Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Autofan, the heart of every home. Purple Hearts, formulated with love and care. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Baking is booming. Be a celebrity brand partner with Bidol's Bake Shop. Air Asia Philippines. Ilios Home Buffet.
Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com. Good news sa mga jet setter. Mapapadali na ang inyong travel sa Middle East. Pumirma na kasi ng Letter of Intent o LOI ang AirAsia at Bahrain na gawing Middle East hub ang nasabing bansa. Hindi na lang mapapadali ang pagpunta sa Bahrain, ito na rin ang magiging bridge sa iba pang Middle East at European countries. Laman ng LOI ang pag-launch ng affordable flights mula Indonesia, Thailand, Philippines, papunta ng Bahrain. So, punta na tayo, Mamu. Para sa mga gustong mag-book ng ticket, bumisita na lang sa www.airasia.com. Pag ganyan ba, wala nang visa yan? Pag-Bahrain? Kasi parang may nilagdaan ng di ba? Parang hindi ako sure pa po. Anyway, they can ask naman AirAsia, yung website abangan ng nyo pag AirAsia. nag-guest uli dito yung Raja Travel. Alamin natin yung mga tanungin lugar natin. na wala ng visa katulad ng Morocco. Correct. Ayan, so mga gusto magpunta ng Morocco, go na kayo doon. On November is National Bladder Health Awareness Month. Ito ay isang campaign para ma-maintain ang good urinary health. Partikular na pag-uusapan natin ang urinary incontinence. Ito ay ang unintentional leakage ng ihi. Ipapaliwanag pa sa atin yan ang ating suking doktor, Joseph Lee, na isang urologist. Welcome back, Doc. Welcome back, Doc. We missed you. Yes. Magandang hapon po sa iyo, Papu, Mamu. We miss you too. And of course, lalatan ng mga... Ikaw pa, hindi ka ba na-AI sa mga commercial na mga bilang doktor? Mga produkto? Hindi pa, but somebody helped me put the app in the cell phone. It is something to learn, but it looks fantastic, but I don't know, yung effect. Kasi yun, naririnig ko. Iba siya gumagalaw. Yung mga pictures, gumagalaw. Yung boses mo na. Yung boses, nakokopya. Mamu, hindi pa ako umaabot. Hanggang gumagalaw Photo yung mga pa lang. still. Masaya. Di ba sino yung si doktor, di ba yung tumakbong senator? Dr. Willie. Willie. O yan, naku, number one din kahit biktima may- yan, pati yung Ay, asawa madalas niya. Nag-endorse ng mga Diba? commercial na fake. At their expense. Anyway, balik tayo sa topic. sige. Yan. Kaya gusto ko lagi ikaw, Doc, na bumabalik dito kasi mga topics natin kakaiba, pero importante. Yes. So, ito muna. Ano yung function ng bladder sa ating katawan? Okay. Mamu, ang bladder kasi, urinary bladder, ay pantog sa ating lingwahe, no? So ano ba ang kanyang katangi-tanging function? It is a reservoir. So it is a containment of urine at a certain period of time. Hindi nating ibig sabihin matagal siya doon, maka isang taon. At a certain period of time, Up to maximum of? Maximum How of many hours? 150 ml. ang dami. Doon yung pagdating mo na ng 125 ml, yung urge mo, yung parang nararamdaman ihi ka. Okay. So pag lumampas ka na doon, nag 150, kailangan ilabas na natin. Kung hindi mo ilabas, halimbawa, ipigilin mo yung Okay, ihi mo. pwede Ano naman. lang yung number of hours na dapat mong magpigil? Yes, Mamu Papu, pwede naman yan kasi hindi naman puputok ang pantog natin. So it just have to distend and distend and distend. Okay. It can go up to 450 ml. That's a lot, ha? Okay. Now, kung kagaya na tinatanong mo, Mamu, Papu, if you frequently do that and regularly violate the normal physiological function. Ibig sabihin ng normal physiological function, pag napuno, dapat ilabas. Napuno, dapat ilabas. Correct. So ngayon, pigil. Later on, magkakaroon ng mga sacules or yung parang sinasabi, mga tenga, outpouching yung pantog natin. That will look like Mickey Mouse. So yung mga outpouching yun, ibig sabihin na overdistend yung yung pantog mo in such a way na nagkakaroon na ng mga weakness doon sa pagkahina doon sa muscle. Hindi naman siya puputok eh. So ano mangyayari? You overstretch, yun yung overstretch. Tapos magkakaroon ng mga outpouching, mga ganon. So yung outpouching na yun, pwede rin kalagyan ng ihi. Anong problema doon? That can be a problem later on for UTI, stones, or Yung other stones. yung growth
So, totoo pala yung sinasabi, huwag ka magpipigil ng ihi. Magkakaroon ka sakit sa bato. Yun lang yung sinasabi ng mga nanay natin noon. Yun oo. yun. So, ang role talaga niya is preservation of urine for a certain period of time before it is expelled out of the system. Ayun. Pakita ulit natin yung photo kasi pinakita, may kidney, may alin dyan yung bladder talaga. Yes, Pakita yung- ng photo. Yan. Alin dyan yung bladder? Yung bladder natin yung sa baba. Yung nasa baba. Bilog na yun. Parang lobo. Yes, yung parang lobo. So, meron tayong dalawang ureter na nanggagaling, na tubo na nanggagaling sa kidney natin. Yung Kanan, ureter, kalawa. yung dilaw. Oo, yung dilaw. Okay. Tapos mag-a-attach siya sa ating Yun na. pantog. Oo, Yun yan ang na. function. Huwag nating laging sinasabi na, ay, reservoir lang yan. Oh, Because oh. itself, yung cell niya, is it's unique kasi yung cell niya Papu Mamu nagdi-distort rin ng shape kasi nga didistend siya eh. Tapos babalik siya sa sariling form. Parang balloon, no? Oh, parang balloon. Napuno, Pero bumabalik siya, kailangan bumalik rin siya sa Oo. Pero pag sabi nga natin, you do not overstretch and you do not overdo. Kasi even that you stretch the sphincter muscle, yun doon sa baba niya makikita mo Papu Mamu, may mga muscle na nagkocontrol out in ng ihi. Doon pag nagkaroon ng problema, you might incur incontinence. Yun na, Papu. Speaking of Ano ba yung incontinence. Doc? Paliwanag mo yan. Okay, incontinence, lagi natin sinasabi is an involuntary leakage of urine. Ibig sabihin, hindi mo naman ginusto o hindi mo naman sinasang-ayon yung system mo na parang maglabas ka ng ihi at this point in time, meron kang leak. Meron kang tulo. Tulo, hindi ibig sabihin may sakit. Nagkatulo ka or minsan sasabihin ng ating pasyente, Papu Mamu, parang basa ang aking underwear. Parang may ihi na lumabas. Parang tumawa lang ako, umubo lang ng konti. Parang naramdaman ko, naihi ako. Parang yes, gano'n. naihi ko. Yun. So that is incontinence. Yung sinasabi ni Mamu kasi, we have several types of incontinence. Okay, yan. Yan ang gusto mo. First one, yung sinasabi mo, yung stress incontinence or yung because of anxiety, depression, mental health, naihi ka, nagigil ka, natawa ka masyado, nag-open bigla yung muscle, nalabas lang konti. But this is physiological, natural, sometimes it occurs. Hindi pwedeng pigilin? I mean, yung Kegel ba yun? Hindi, yun ang management natin later. Later on, Pero okay. ito kasi, this is the more lighter form of incontinence. Ibig sabihin, nangyayari yan. Ibig sabihin, you can have stress incontinence o kunyari, tinawag mo si Papu. Papu! Bigla sabi ni Si Papu. wait, sabi ni Papu, wait, parang naihi ako, natakot. Natakot. So, pwede yun. Narinig lang yung boses ko, Narinig lang natakot, boses mo. naihi. Pwede yun. Parang naihi ka bigla, pero tapos na yan. Those are stress. Di ba, pag Okay. nag-exam, pwedeng parang naiihi. Yeah, no, Tinawag ka ng natetense. boss mo. Oo, hindi mo alam kung magre-resign ka na. Pwedeng, that's stress incontinence. Okay. The other one, yung I think that will interest you is the urge or overactive bladder. Ibig sabihin, iihi ka, magkakaroon ka ng leak, hindi mo alam because of weakness na talaga you were asking. Because of weakness of certain condition, because of menopausal, pregnancy, multipary, maraming pregnancy, and sa lalaki naman, yung prostate surgery, pwede rin yun because you can have the weakness of, yun ang sinasabing urge incontinence or overflow, urge incontinence or overactive bladder. Okay. Then the third one is your overflow. Ibig sabihin ng overflow, masyado siyang madami, lumabas na yung yung ibang ihi, parang punong-puno na yung pantog mo, hindi na niya ma-hold, meron konting lumabas. This happens, especially this condition is more common in the male, yung prostate enlargement, yung malaking prostate. Yung pigil-pigil ka, may labas na gaganon. Hindi So, na kaya. ganon. Then, of course, we have the mixed type. The mixed type is of the stress and the urge incontinence. Okay. Meron rin tayo, Mamu Papu, na fecal incontinence. Hindi mapigilan yung pagpupo. Pero we're talking about urinary incontinence. Urinary muna tayo. Ibang-ibang araw ang Yeah. Ano ba yan? May edad ba yan, Doc, na at a certain age, diyan mo lang may experience yan? Yan. Yung type, yung first one na sinabi natin na stress
pwedeng mga bata o young adults or to elderly individual. Yung urge incontinence or yung overactive tsaka yung overflow, this is usually to the middle age and the elderly. Oo, Middle kasi age, when you say middle, 40. 40, 50, Kasi, 40, yan na. mga okay na age. Pag ganyan ba, Doc, may tuturing yan na sakit ba yan? Condition ba yan na kinakailangan i-address ng doktor? May O gamot talagang ba na wala kailangan inumin? Ganun talaga. Natural It's na a talaga yan. physiological condition. Hindi naman siya syndrome. Pag syndrome kasi hindi mo ano kung anong symptom. But this is a clinical condition which has something to do with the neuromodulary pathway. Anong ibig sabihin Ibig sabihin the brain and the pathway, yung nerves papunta doon. Ibig sabihin ano yon? Sabi ni Mamo, wag ka munang lalabas. Sasabihin ng pantog kasi may incontinence. Pakialam po sa'yo, maglilik ako. Diba? So there is the brain that tells, but the bladder walang pakialam. Why did it happen? Because you abuse yung bladder training mo. Kasi sabi ko, ay dati bata ka pa, kaya mo. Pigil. Okay lang yan, pigil. Ngayon, pag tumanda na yung bladder, kanya-kanya na tayo. Kasi there is a tendency na yung bladder. May sarili lang isip yung wala bladder. na ako. Matigas ng ulo ko. Yeah, it happens. We're making it very sound, very late, but it happens. That's the thing. So, yung sinasabi mong, is there a way to check? Meron tayong urodynamics, i-check natin. Meron tayong mga neuromodulator na devices that will check the pressure para makita. Now, pag nakita natin na hindi nagtutugpa ang pressure ng pantog tsaka yung urethra, yung nagko-control na muscle, and then probably you have incontinence. Mapapakita mo pa rin yung volume. So, when you say, is there treatment? Yes, there is medical treatment. Worse incontinence, can it get worse? Yes, it can get worse. So, what is the treatment? Surgery. Sling. Paano? Yung ililift mo yung yung muscle para umakyat siya. Tapos? Para para bumalik ulit yung function. That So, is a surgical Hindi ka na yung naihina lang basta-basta. Hindi Mawawala na. yun. Pero that's yung condition mo na incontinence, it's a more severe type. Yung kagaya na mention kanina ni Mamu, yung Kegels, yun 'di ba? Kegel. K-E-G-E-L. Tama ba ang pronunciation ko, Doc? Kegel? Yes. Okay. 3 to 5 seconds, inhale, relaxation of the pelvic muscle, 'di ba? You do it 10 to 15 minutes, you can do it. Men and women yan, pwede. Or, yes, men and women can do it. But sometimes you have to do the instruction, baka ano-anong Kegel exercise ang gawin. Kaya mo diba? pa bang gawin yan, Mamo, yung nasa unang Ay, drawing? oo. Ano ka ba? Expert ako dyan. Kaya mo pa? Masakit okay. ka sa balakang yan? Papo, diba? expert ako dyan. Alam mo na lagyan yan. na lang ng unan. Lagyan ng unan sa likod. Eto, Doc. Will it affect sexual function? Which or one? sexual? Yung The pag may bladder. incontinence? Incontinence. Kung may bladder Of course, problem. siyempre, Ano yun? may, Will it impede? if there is a moderate to severe incontinence, of course, when you do your sexual contact, baka may lumabas, may leak. Nangyayari na yung pag matatanda na. Yung pag older age na, 70. Handa ka na ba? Kaya minsan Handa ka na ba, Papu? 70. Kaya minsan sabi mo, Papo, Mamu, parang naihi ako. Hindi, sasabihin na, parang naihi ka. Pampasira naman, Doc, yan eh. Yes. But, Doc, pero realidad. yes. Pero nangyari yan, older na. Older. When you say older, or ibig sabihin 40, 50. Tapos hindi meron old ka yun, na, no? hindi, kasi mature, lagi sabihin natin. Pero yung meron na siyang already incontinence na hindi nila na address. Ay, ganun pala Siguro pa. pag ganun dapat panahon na para mag-retire. But you don't retire. But you always, may Kegel exercise. You have bladder control. You have medication to do that. See, tandaan mo, may Kegel, may bladder control, may medication, may Dr. Joseph. And lifestyle. Di ba, may mga... Speaking of lifestyle, okay, you mentioned lifestyle. Paano yung mga may diabetes, hypertension, lahat yung mga maintenance. Okay, ang una maintenance. Lahat may chronic disease. Yes. Pwede silang yes, prone ba? Unahin muna natin, Mamu, yung paano mga menopausal, yung age natin. Okay. So, is menopausal something can have incontinence for a certain period or certain percentage of patient? Pwede. But because not all.
Not all, Okay. pag maganda yung lifestyle mo. Ibig sabihin, exercise ka kahit na menopausal, okay yan. Kasi pag na-exercise ka, if you do that, Papo, yung Kegel yan, pag kahit na menopausal ka, wala. Kasi maganda yung pelvic muscle mo eh. Kasi pag menopausal ka, tapos tamad-tamarang ka pa, pelvic muscle mo talaga maglalak siya, babaksak talaga. Yoga ka. Oh, yung mga ganun. diba? Ano pa yan, malakas. I'm listening, Doc. I'm listening. Kami to, Papo. Kami to. Menopausal eh. Okay, go, Doc. Then, ano pa sabi natin? Yung lifestyle, di ba? Kasi yung mga lifestyle natin, yung excessive coffee, alcohol, Ay, coffee is a ganun, diuretic. pwede yun. Diabetic kasi, ang ano natin is vascularity and the nerves. Kasi naturally yung diabetic, di ba, ihi nga ng ihi. Yes, oo. Pero yung depende yan, it might not be something that is strongly affecting the incontinence aspect. Siguro yung ano lang, yung control, yung dami ng volume ng ihi mo. Yung dami ng So, ihi okay lang ba, Doc, na every 30 minutes na iihi ka? May mga ganun tao eh. Hindi nga normal pwedeng yun. necessary ganun, no? Kasi we have to qualify. Ibig sabihin, is diabetes a major really cause? It may cause with regards to the amount of urination that can trigger incontinence. Kasi ang dami eh, di ba? Frequency. Parang ano mo. Now, ang more effect dyan yung mga, yung may stroke. Yung paralysis kasi nerve eh. Hindi mo na makontrol. So hindi mo talaga control, eh, may tama. incontinence. That's why straightforward yan. may incontinence. diaper na kailangan may diaper, oo. Kasi yung other metabolic problems yan, hypertensive, kasi pwede mo makontrol yan eh. So you have to qualify. Is it truly incontinence isolated driven? Yeah. Or baka yung diabetes mo lang? So baka yun ang ano natin. Hindi okay. mo siya maiano na, ito lang. I-blame mo sa kanya incontinent. Invite mo na, Doc, ang dami ang ko ating mga natutunan viewers. sa iyo, So, Doc, ang talaga. dami natin natutunan, but Always. Kulang tayo sa oras, no? Marami pa tayo sana pag-uusapan. But anyway, pero Doc, alam mo na, I learned so exercise. much. invite Alam mo ko na sila. yun. Paano ka ba nila pupuntahan? Okay, you can visit me at Urology Center of the Philippines pag nasa sa Quezon City. And of course, my new center, Rejuvenative and Aesthetic Wellness Center. Yun. Binyan, Laguna, which you should visit. Yes, I May know. utang pa kami sa'yo, hindi pa kami nakakapunta dyan. Nung minsan kasi pumunta kami dyan, nawala kami sa Mamu. Ngayon, hindi na tayo South Luzon mawawala. Expressway. Meron na daw. Mamu, meron Meron doon na. machine for keyboard I exercise. know. Yung uupo ka lang, yung machine na yun, i-stimulate niya. Happy. Yun, Ano ba to, Doc? So, ibig mo have a sabihin, kapag nagpa-consult sa'yo, ay pwedeng ma-improve ang kanilang sex life. Also. Kapag nagpa-consult sa'yo at gumamit ng mga machine na yung na available sa iyong clinic. Yes, Papu, that is the idea of it. So when you go in, you're sad. When you come out, you're happy. Yeah. Oh, wow, ha? Doc, Guaranteed yan, Doc, ha? Guaranteed yan, ha? Pag sinabi mo, ha? Doc, may we invite you again Yes. in November to talk about these machines Right, and right. show actual photos and Right, videos, right. di ba? Yes, Alam mo na, yes. Papo, Oo. magde-date tayo dyan, ha? Mag-date tayo Sige dyan. na, mag-date Magpapakonsult. kayo. Magpapakonsult. Hindi, para doon siya sa kabila. Doon sa... Para lalabas tayong happy! So marami ka ng mga clients na happy talaga after, ha? Happy, Yeah. ha? Hindi, I will correct myself. Lalabas tayong very Very happy. Very Kasi happy. happy naman na tayo. Yes. O, again, saan to lugar, Doc? You can visit me in my new Happy Clinic, Rejuvenative and Aesthetic Wellness Center sa One Asia Business Center. Ayan, may FB Binyan. Yeah, may FB, may Instagram, may TikTok. May map, may ano. Hindi pwede mag-walk-in. Kailangan Hindi, sabi mo sa akin kasi kayo VIP eh. We'll go there. Kasi iba VIP, pwede ah. walk-in. Iba. Pwede naman walking kasi may secretary naman to. Hindi, paano pag wala ka doon? Nasa Manila ka. Meron naman. May Meron, secretary may mga ako. May doctor naman dyan mag-ano. Better. Pero pag special syempre. Better if mag-message kayo. I got you. Yes, but for it's appointment. open na Monday to Saturdays. Thank you, Doc Joseph Lee. Dyan ka lang dahil napag-uusapan na rin natin ng kidney, Doc. Isang benefit concert po ang idaraos para sa kaibigang nating si Rain Escanio na nangangailangan po ng isang kidney transplant. Si Rain po ay aming pong kaibigan, bahagi nating programa, yung mga artista, singers nating nag-guest, siya po yung nagko-coordinate at ngayon nga nag-undergo na po siya ng dialysis. Ang benefit concert na Rain, ang bato!
ay gagawin sa December 5, 6 p.m. sa Music Box sa Timog, Quezon City. Star-studded po ang mga guests sa ating fundraising event. You may buy tickets directly kay Rain Escanio. Anyan po ang kanyang contact number sa inyong screen. Tulungan po natin si Rain na ma-raising funds para sa kanyang kidney transplant. At maraming salamat sa lahat ng mga artista. Ayan, nakita nyo, yung roster of stars na i-offer ang kanilang talent para kay Rain. Yan, December 5 po yan 2025, 6 p.m. sa Music Box Timog. Yan. Okay, Papo. Alright, 51 days na to go. lang. Yay! Pasko na po! At yan po ang isang oras ng makabuluhang kwentuhan. Manatili pong ligtas at maging alerto anumang oras. And always have faith, hope, and love. May God protect your family always. And don't forget, sabi nga lagi ni Kuya Kim, di ba? Be kind. Ako po si Mamo Tintin. At ako naman si Papo Julius. Kami po ang inyong mga kapatid sa Public Service 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino.